Napag-usapan natin ang simula ng Chapter 1 ng Volume 20 kung saan ay katapat nitong si Esprit at nitong si Fobio itong Inspector General na si Pelyod. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Pero bago tayo magpatuloy, ay gusto ko munang hingin ang opinion nyo. Napanood ko kasi yung bagong trailer ng anime. Malapit na siya halos sa may volume 9. Pero hindi ko pa alam kung kasama na ba dun yung Tempest Martial Tournament. Doon ako natapos sa may volume 9. Kaya gusto ko ipagpatuloy para dire-diretso talaga. Marami rin kasi naghahanap ng volume 9, 10, 11 at 12. Bala ko pa rin naman na mag-upload ng volume 20. Pero ang gagawin ko ay more on volume 9 ang mga uploads. Malapit na kasi ang bakasyon namin. Kaya sigurado ako na 7 days a week na uli yung upload ko for 2 months, katulad ng dati. So ang gagawin ko sa isang linggo ay 5 videos ng volume 9, then 2 videos ng volume 20. Comment kayo ng agree kung sang-ayon kayo sa plano ko na ito. So balik tayo sa may story. Umatake nga itong si Esprit gamit ang kanyang espada, pero unfortunately ay palaging one step ahead itong si Pelyod sa kanila. Dahil pagkaputol ni Esprit sa ulo ni Pelyod ay bigla itong nawala at yung naputol niya na ulo ay scattered as light particles. Nung una ay inisip nitong si Esprit na after image lang ito, pero na-realize niya na hindi pala yun after image kasi the next moment ay nag-split itong si Pelyod into multiple bodies. Maging ang ultra intuition nitong si Esprit ay hindi kayang i-detect kung nasaan ang main body nito kasi mukhang tunay daw ang lahat ng bawat isa sa mga ito. After ng ilan pa mga segundo ay umatake ang lahat ng mga bodies ni Pelyod, kina Fobio at Esprit. Inatake sila ng mga ito sa lahat ng mga directions. Wala sila magawa ngayon kung hindi ang i-defend ang kanilang mga sarili. Ilag lang sila ng ilag. Hindi pa rin nila malaman kung nasaan ba ang tunay na body. Napakahirap talaga ng kanilang situation. Itong si Esprit ay merong mercenary na personality. Gusto niya na itigil na itong laban. Gusto niya na mag-give up, pero ang problema ay hindi sila pwede na magpapatay kasi taliwas yun sa may order sa kanila ng kanilang lord na si Rimuru. Siguradong papagalitan daw siya nitong si Karerasama kapag namatay nga siya, at maging siya daw mismo ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag ito nga ay nangyari. Kaya hindi siya pwedeng mamatay, pero hindi rin naman siya pwedeng tumakas. Kaya para nag-spaced out ng konti itong si Esprit at hindi pinalagpas nitong si Pelyod itong opportunity na ito. Ginamit ni Pelyod ang kanyang poisonous fangs at tinutukan niya itong kanyang target. Tatamaan na sana itong si Esprit, pero mabuti na lang at sinipa siya nitong si Fobio. Tapos ay nagsalita itong si Fobio dito na ano daw ang ginagawa nitong si Esprit. Wag daw itong tumayo lang. Nasa kalagitnaan daw sila ng isang laban. Sobrang fatal ng poison nitong si Pelyod na atake dahil yung poisonous skills na ibinato niya ay capable daw na pumatay maging ng mga demons. Napakaganda daw ng glow nitong mga skills na ito, at ito daw ay nag-glow dahil sa sobrang lakas ng toxicity. Kaya nitong i-corrode maging ang spirit. Kaya kung tinamaan nito itong si Esprit ay siguradong hindi na siya makakalaban kahit na isa pa siyang high class na demon na kabilang sa mga demon build counts. Nagpasalamat naman itong si Esprit kay Fobio dahil sa ginawang pagliligtas sa kanya nito. Then tumangulang itong si Fobio sa kanya, at ang ginawa nitong si Fobio ay itinuloy niya ang kanyang pag-atake kay Pelyod. Paulit-ulit niyang ginamit ang kanyang mga claw attacks at napakaraming clones ang nawasak niya nang dahil dito. Pero napaka-pointless pa rin kahit ganon. Kasi kahit gaano karaming clones ang kanilang mapatay, wala pa rin kwenta. Kasi main body ang dapat nilang matamaan. Pero hindi na discourage itong si Fobio nang dahil dito. Ang ginawa nitong si Fobio ay lalo pa siya nagsipag sa pagbabato ng mga atake. Nakita ni Esprit itong behavior na ito, kaya nagtanong siya. Sabi ni Esprit ay higit na mas mahina daw itong si Fobio kung ikukumpara sa kanya. Pero bakit daw ang lakas pa rin ng loob nito ngayon at mukhang wala itong balak na sumuko. Pero tinawanan lang nitong si Fobio fearlessly itong question na ito. Tapos sumagot siya dito na napaka-rude naman daw nitong si Esprit sa kanya, pero okay lang naman daw yon. Ang dahilan daw kung bakit hindi pa siya nag-give up hanggang ngayon ay dahil gusto niya daw na makasurvive. Kasi kapag nakasurvive daw siya sa may laban nila ngayon, maaaring makalaban niya ulit ito next time. At sa time na yon, baka meron na siyang chance na manalo. Ito daw sinabi sa kanya nitong si Galdsan. Dagdag pa ni Fobio mahina naman daw talaga siya. Hindi niya daw gusto na aminin yon, pero yun daw ang katotohanan. Kaya gagawin niya na lang daw ngayon
ngayon ang lahat ng kanya makakaya. Dito para natauhan itong si Esprit, kaya nag-reply siya dito. Sabi ni Esprit competitive din daw siya na tao, kaya hindi daw siya magpapadaig ngayon sa laban na ito kay Fobio. Kung mag-all out daw itong si Fobio mag-all out din daw siya. Pero in fairness daw malakas rin naman daw itong si Fobio. Hindi naman daw ito ganun kahina. Nag-thank you naman itong si Fobio sa kanya. Then nagtigil na sila sa pag-uusap kasi nga kailangan na nila naharapin itong si Pelyod. Nagpatuloy itong si Fobio sa kanyang pag-atake gamit ang kanyang jet black wings. Tinadtad niya ng atake itong si Pelyod. Ang dami niyang nawasak na mga clones dito, kaya medyo nainis itong si Pelyod sa kanya. Kaya umatake itong si Pelyod gamit ang kanyang main body for the very first time. Nagpaikot siya na napakarami mga poisonous skills papunta sa direction nitong si Fobio. Alam nitong si Fobio na napakadelikado ng kahit na isang maliit na skill kapag tinamaan siya nito. Talagang hindi na siya makakabangon. Parang suicide talaga para sa kanya ang tapatan ang ganito kalakas na kalaban. Pero wala siyang choice dahil kapag tumakbo siya siguradong tapos itong si Esprit kay Pelyod at saka mawawala ang tiwala nitong si Carrion sa kanya at pwede rin ito maituring na betrayal sa kanyang mga kasama. Kaya sinigurado nitong si Fobio na tatapusin niya hanggang dulo itong laban na ito. Ang fighting style nitong si Fobio ay characterized by his high mobility. Tapos sinatapos niya ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang matatalas na mga claws. Although hindi ganun kataas ang defense niya hindi yun halos ganun kalaking problema kasi most of the time naiiwasan niya naman ang mga atake ng mga kalaban. At ito rin ang dahilan kung bakit nakakasurvive siya ngayon. Pero kapag nalingat siya ng konti or nag-space out siya siguradong tapos siya kay Pelyod sa isang atake lamang. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.